Si Orhan ang founder ng pinakamalakas na S-rank party, pero tinaboy siya ng mga kaibigan niya kasi sabi nila hindi sapat ang support magic niya kumpara sa iba. Pero totoo, hindi naman talaga mage si Orhan, sa simula pa lang, ang talento niya ay nasa swordsmanship. Kaya nagdesisyon siyang balikan ng tunay niyang galing at passion sa espada para maging pinakamalupit na adventurer. Walang direksyon na naglalakad si Orhan sa dungeon, tila pagod na sa sarili niyang buhay. Habang nag-iikot, nakasalubong niya ang isang demon rat. Kinuha niya ang espada niya na matagal na niyang hindi nagamit at tumingala sa halimaw. Isang malinis na strike lang, naputol niya ang kalaban. Napansin niya na medyo kalawangin na siya dahil sa tagal ng hindi paggamit ng espada. Dahil dito, napansin siya ng iba pang daga sa dungeon. Agad-agad inatake siya ng mga ito pero wala silang laban sa creator ng Heroes Party. Isa-isa niyang pinatay ang mga natitirang daga. Habang nakatingin sa mga cores na nakalatag sa dungeon floor. Naisip niya, baka hindi pa rin ako ganun ka out of shape, may pag-asa pa bilang solo swordsman. Pero bago pa man siya makalakad, napalibutan siya ng grupo ng goblins, mas malakas kaysa demon rats. Alam ni Orhan yon, kaya hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ginamit niya ang sariling support magic niya sa sarili, pinatibay ang katawan at pinalakas ang espada niya ng panandalian. Dumiretso ang mga goblins sa kanya, pero wala silang laban sa bilis at skills niya bilang dating miyembro ng S-rank party. Isa-isa niyang pinaslang ang mga ito habang iniisip kung gaano siya kalakas sa tulong ng sariling support magic. Napaisip siya na parang sobra pala itong overpowered. Akala niya, pwede na siyang huminga ng maluwag matapos patayin ang unang wave, pero dumating ang pangalawang wave. Alam niya na malapit nang mawala ang enchantment, kaya lumundag siya at sinaksak lahat ng goblins sa kanyang daraanan, pati isang tumakas, hinabol at pinabagsak sa impyerno. Pagkatapos nito, nawala ang defensive enchantment niya at na-realize niya na tatagal lang ito ng 3 minuto sa laban. Kailangan niyang mag-ingat kung kailan at paano gagamitin. Hindi pa tapos, dumating ang pangatlong wave ng walang katapusang goblins. Tuloy-tuloy silang umatake, target ang buhay niya. Pero muli, nagtagumpay si Orhan at isa-isang pinatay ang mga kalaban. Napansin niya na malapit nang maubos ang enchantment, kaya ginamit niya ito muli sa huling sandali upang tapusin ang natitirang goblins. Nakita niya ang huling goblin na nawala ng buhay at ramdam ang tagumpay, pero nanatili sa alaala niya ang gabing iyon. Naalala niya uli kung paano pumasok si Oliver sa study kasama sina Anne at Dirk at diretso nilang sinabi na tatanggalin siya sa Heroes Party. Nagulat si Orhan at hindi maunawaan ang nangyayari. Tumingin siya kay Oliver, tanong, ano ba to? Dapat ay best friends nila siya, pero nanatiling malamig at kalkulado si Oliver. Sabi niya, hindi porke kakaibigan namin sa village, ibig sabihin ay hindi ka pinakawalang silbi sa team. Sumali sina Anne at Dirk, sinasabi na ang ginagawa ni Orhan ay pabagal lang sa kanila at hadlang sa kanilang greatness. Bumalik sa isip ni Orhan ang buong buhay niya habang sinusubukan niyang intindihin ang surreal na sitwasyon. Paano nagawa ng pinakamatalik niyang kaibigan na tanggalin siya sa party na siya mismo ang lumikha? Isang party na nakilala bilang Heroes Party dahil sa bilis nila sa pag-akyat sa mga dungeon at naging isa sa pinakamagagaling na party sa buong bansa. Ipinaliwanag ni Oliver na noong huling collaborative dungeon clearing mission, napansin niya ang ibang parties at kung gaano kalakas at kapaki-pakinabang ang enchanter ng grupo nila sa pagtulong sa iba. Kung ikukumpara yon, walang silbi si Orhan. Hindi makapaniwala si Orhan sa narinig niya at agad na tumugon, sinasabi na hindi siya enchanter mula sa simula. Ang dahilan lang na tinanggap niya ang papel na iyon ay dahil walang sino man sa party ang may kakayahan sa magic. Kaya isinakripisyo niya ang posisyon niya bilang swordsman, nagsimulang mag-training bilang enchanter, at gumawa pa ng sariling style ng magic para punan ang kulang niyang talento bilang support mage. Tumawa si Anne sa mukha niya. Tinawag siyang pathetic loser na naghahanap ng excuses dahil mas mahusay si Oliver bilang swordsman mula pa sa simula. Tumalikod si Orhan kay Oliver, ang huling pag-asa niya, pero malamig na sinabi nito na nakahanap na rin sila ng bagong enchanter na makakatulong sa kanila na umangat sa ranks at maabot ang greatness. Tinanggap ni Orhan ang bagong katotohanan, wala na siyang lugar sa party na iyon. Sa huling palem, lumingon siya at aalisin na lang, pero tumawa si Anne, sinasabi na hindi naman talaga siya dapat nasa S-rank party dahil ang swordsmanship at magic niya ay nasa A-rank lang, isang jack of all trades. Master of nothing. Bumalik si Orhan sa realidad habang naglalakad, iniisip ang bagong style ng pakikipaglaban na na-develop niya, isang pagsasanib ng tradisyonal na papel ng swordsman at mage. Nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pagiging jack of all trades, pero sabay niyang i-master ang lahat at ipapakita sa kanila ang malaking pagkakamali ni Oliver at ng iba. Habang papalabas na siya, isang grupo ng 4 na adventurers ang biglang pumasok sa teleportation room, hingal at pagod.
Tinanong ng leader nila kung ayos lang sila dahil hindi nila inaasahan ang dami ng orcs. Isa sa grupo ang nagsalita, sinasabi na naiwan nila ang babae. Sabi ng leader, tama ang desisyon niya, kung tinulungan nila ang babae, baka lahat sila namatay. At saka, ngayon lang sumali ang babae sa party nila, kaya natural lang na priority niya ang mas matandang kaibigan. Sariwa pa sa isipan ni Orhan ang sakit ng pag-abandona sa kanya ng sariling party. Kaya tumalikod siya sa mga lalaki at sinabi na galit siya sa mga katulad nila. Isa sa mga lalaki ang nagkomento na wala silang magagawa para tulungan ang babae. Sinubukan ng isa pang lalaki na atakihin si Orhan pero mabilis siyang napigilan at natambas sa sahig nang sabihin ni Orhan na manahimik at tumakbo na lang sila. Tumingin siya sa leader at galit na nagtanong kung saan niya iniwan ang babae na parang patay na at agad na nagmadaling puntahan siya para iligtas. Natagpuan niya ang babae sa dulo ng isang kuweba na corner na at tila nakaharap sa isang hukbo ng orcs. Patuloy siyang umatras, may luha sa mata habang ginagamit ang kanyang defensive shield habang papalapit ang mga orcs. Hindi nagtagal ang shield ng babae, isang orc ang nakalusot at muntik na siyang patayin. Biglang sumulpot si Orhan at ginamit ang wind magic niya para itulak pabalik ang mga orc. Nagulat at nadaze ang babae. Pero hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Orhan, kinuha niya ang espada niya at tumakbo patungo sa mga orc. Ang unang orc ay sinubukan siyang pumitid sa lupa pero madaling na-block ni Orhan ang atake. Sa tulong ng kanyang support magic bilang reinforcement, hinimok niya ang espada at pinutol ang mga orc na parang mantikilya lang. Tumayo ang babae na naguguluhan, iniisip kung swordsman ba siya o mage, habang ginamit ni Orhan ang reinforcement magic para patalasin pa ang kanyang blade bago umatake. Sinasaksak at hiniwa ang mga orc pati ang kanilang mga armas. Narealize niya na tama ang sinabi ng mga lalaki, hindi nila kakayanin ang dami ng orc sa isang sabay. Pero mas pipiliin niyang mamatay kaysa iwanan ng isang kasamahan sa party. Sa ganitong isip, pinutol niya ang dosenang halimaw ng sabay. Habang nakatitig ang babae sa kanya na namamangha, patuloy ang killing spree ni Orhan. Sa pangalawang bugso ng atake, naputol niya ang lahat ng orc sa kuweba, naiwan lang ang kanilang mga bangkay at kumikislap na corpse. Tumalikod siya at tiningnan ng redhead sa dulo ng kuweba, pero nakita niyang nakahiga ito sa sahig habang humuhupa ang adrenaline. Pagdating ng paglubog ng araw, nakalabas na sila ng dungeon, at ipinakilala ng redhead ang sarili bilang Sofia bago imbitahan siya sa dinner bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Tinanggap ni Orhan at sinamahan siya papunta sa isang tavern na pag-aari ng Silver Rabbits Guild. Napansin niyang miyembro pala si Sofia ng guild, may crest sa kanyang cape at may kilala siyang naaalala sa kanya ngunit hindi niya matukoy. Nawala ng gulo ang isip niya nang ipakilala siya ni Sofia sa kanyang nakatatandang kapatid na si Selma, na kilala na ni Orhan bilang S-ranked enchanter mula sa ibang party. Si Selma ang pinakamalakas na enchanter sa bansa at siya ang lumikha ng sistema ng paghahati ng roles. Swordsman na umatake, tank na sumisipsip ng damage, at mage na nagbibigay support. Tiningnan siya ni Selma nang may pang-iinis at sinabi na tatawag siya sa FBI dahil 14 pa lang ang kapatid niya. Agad namang sinabi ni Orhan na wala siyang pangalan sa Epstein files kaya pwede siyang huminahon, habang sinabi ni Sofia sa kapatid na niligtas siya ni Orhan. Bahagyang napakalma si Selma at sinaway ang kapatid dahil pumasok siya sa dungeon ng mag-isa nang hindi nagsabi. Nag-usap sila at sinabi ni Orhan kay Selma na tinanggal siya sa Heroes Party. Kaya masasabing vagabond siya sa ngayon. Napansin niya ang kislap sa mata ni Selma at naisip kung baka gusto siyang i-recruit sa party nito. Pero bago pa man mangyari yon, sinabi niya kay Selma na wala siyang planong sumali sa anumang party sa ngayon. Sinabi ni Selma na huwag siyang magpapakilala at tinanong kung handa siya sa isang trabaho. Nagulat si Orhan at interesado, kaya tinanong kung ano yon. Ipinaliwanag ni Selma na isang malaking party mula sa guild nila ang pupunta sa dungeon kinabukasan. Kasama sa party ang maraming bagong adventurers at ang rank members ay inatas ang bantayan sila, tiyakin na matatalo ang floor bosses na lalabas bawat 10 level at walang mamatay sa proseso. Sabi ni Selma na aprobado ng sponsor ang expedition at matutuwa siya kung sasama si Orhan bilang dagdag na adventurer. Sinabi rin niya na talagang nirespeto niya ang galing at lakas ni Orhan. Kung hindi ay hindi niya ito hihilingin. Tumama ito sa puso ni Orhan, lalo na't ang dahilan kung bakit siya tinanggal sa party ay dahil na-impress ang kanyang mga kasamahan sa galing ni Selma nang ipinakita nito ang magic niya, kaya naisip nila na kailangan nila ng mas mahusay na mage sa party. Pumayag si Orhan, pero may kondisyon na bababa siya sa dungeon bilang swordsman lamang, hindi bilang mage. Medyo nag-alala si Selma, pero pinili niyang mas mahalaga ang i-recruit siya dahil malamang babalik din siya sa role niya bilang mage kapag nagkaproblema.
Pagkatapos ng dinner, nagdesisyon si Orhan na bumisita sa isa sa mga shop para bumili ng gear, at sinalubong siya agad ng matanda na parang matagal ng kaibigan. Ang matanda ang tagapag-supply ng armor at weapons ni Orhan mula pa noong wala pa siyang pangalan sa Adventuring World. Sa mabigat na puso, sinabi ni Orhan na hindi na siya makakatulong sa promotion ng shop dahil wala na siya sa Heroes Party. Sabi niya, wala nang makikinig sa kung anong armas ang ginagamit niya o saan siya bumibili ng armor. At humingi ng paumanhin sa matanda. Ngumiti lang ang matanda at pinasalamatan siya sa lahat ng nagawa niya. Sinasabi na patuloy pa rin siyang susundan ng mga tao dahil mabuti siyang tao, malakas, at makakabalik sa tuktok. Napaluha si Orhan sa narinig na pagtanto niyang may naniniwala pa rin sa kanya, kaya nagdesisyon siyang ibigay ang lahat at simulan muli ang sarili mula sa simula. Kinabukasan, sinamahan ni Orhan si Sofia para makipagkita sa leader ng Silver Rabbit Clan na si Vince. Malugod siyang tinanggap sa clan building at ipinakilala ang sarili. Sabi ni Orhan na isang karangalan para sa kanya na makilala ang leader ng napakalakas na clan tulad ng Silver Rabbits. Ngumiti si Vince at sinabi na hindi na kailangan maging tense dahil magkapantay sila. Alam ni Vince ang mga nagawa ni Orhan at batid niyang isa siya sa mga pangunahing dahilan ng tagumpay ng Heroes Party. Sinabi niya na dapat kalimutan muna ang mga formalidad at ituon na lang ang isip sa kung ano talaga ang iniisip ng isa't isa at sa halip mag-focus sa mission na ito. Tumalikod si Vince kay Selma para ipaliwanag. Sinabi ni Selma na pupunta sila mula sa unang floor ng dungeon hanggang ika-51 floor sa loob ng 3 araw lang. Plano nilang huminto sa floor 21 sa unang araw. Ipagpatuloy hanggang floor 36 sa ikalawang araw at sa ikatlong araw, layunin nilang sakupin ang ika-51 floor. Habang ipinaliwanag ito, naalala niya ang usapan nila ni Vince kahapon nang sinabi niya na tinanggal si Orhan sa Heroes Party. Agad namang sinabi ni Vince na pinakamalaking pagkakamali ng Heroes Party ang pagtanggal kay Orhan dahil kung wala siya na namamahala sa lahat ng bagay ng perpekto, hindi sila magiging kasing lakas ng dati. Sang-ayon si Selma sa paliwanag, sinasabi na ang support magic ni Orhan ang nagdala sa kanila sa napakataas na level. Na imposibleng maabot kung wala ang tulong niya. Alam niya na sa raw scale, hindi kasing lakas ni Orhan ang support magic gaya ng ibang S-rank support mages, pero pinupunan ito ng bilis ng casting niya na 4 na beses mas mabilis kaysa sa sarili ni Selma. Naalala niya ang laban, sinasabi na gumagamit pa si Orhan ng sarili niyang original spells. Higit pa rito, ang kakayahan niyang unawain ang sitwasyon at mabilis na mag-react ay halos walang katulad. Kung wala siya, hindi mapapanatili ng Heroes Party ang kanilang top position, kaya pwedeng sumugod ang Silver Rabbits at makuha ang advantage para maging pinakamalakas na party sa bansa. Medyo naguluhan si Vince, hindi maintindihan kung bakit papayag ang isang napakatalinong enchanter sa isang joint raid sa dungeon kung halos wala siyang mapapala. Sabi ni Selma, kadalasan hindi napapansin ng fame na dapat makuha ng support mages. Oo, sikat siya, pero dahil lang flashy ang moves niya. Habang ang talagang malalakas na mages ay nananatili sa dilim, walang sariling pagkilala. Bigla siyang bumalik sa realidad nang magsalita si Orhan at kinumpirma kung mayroong 10 parties ng rookies na papasok sa dungeon at 5 escorts, kasama si Selma at siya. Ang mga rookies ang haharap sa lahat ng monsters ng paikot. Pero kung may hindi inaasahang mangyari, hanggat ang escorts para tiyakin na ligtas ang mga rookies. May isang bagay lang siyang naisip at tinanong. Bakit 5 lang ang escorts? Kung layunin nila ay safe ang rookies, bakit hindi kumuha ng maraming A-rank parties imbes na 5 S-rank? Sabi ni Selma, ang dahilan ay para maranasan din ng rookies ang stress sa dungeon at huwag nilang ma-overestimate ang kakayahan nila. Hindi talaga naniwala si Orhan sa paliwanag, pero alam niyang hindi ibubunyag ng mga ito ang totoong motibo sa isang outsider na wala sa anumang clan. Sa kabila nito, pumayag si Orhan sa quest dahil wala naman siyang ibang gagawin. Mukhang natuwa si Vince at sinabi na babayaran siya ng 2 gold pieces sa advance at 10 pa sa pagkumpleto ng task. Medyo nagulat siya at tinanong kung sobra na iyon dahil halos 1 taon na ring sahod. Sabi ni Selma, pinapahalagahan talaga siya kaya gusto nilang siguraduhin na sapat ang kompensasyon. Nagpasalamat si Orhan at nangakong sasanduhan sila kinabukasan at umaasang maayos ang lahat. Kinabukasan, dumating si Orhan sa entrance ng dungeon at nakita ang maraming bagong adventurers na naghihintay sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, nakita niya si Sofia at Selma na handa na sa adventure at pinuri si Selma sa outfit niya na ikainis ni Sofia at pinaalala muli na menor de edad siya. Sinabi ni Orhan na huminahon na siya, hindi rin siya fan ni Michael Jackson. Tinanong ni Sofia kung saan siya nakatira ngayon. Kasi dati ay sa mansion ng kanilang party. Sabi ni Orhan, kasalukuyan siyang naninirahan sa inn pero hahanap din siya ng permanenteng tirahan sa lalong madaling panahon.
Tumingin si Orhan sa paligid at sabi na mukhang lahat ay narito na at baka pwede na nilang simulan ang expedition. Sang-ayon si Selma at sinabi kay Sofia na sumama sa kanyang party bago niya pinangunahan si Orhan patungo sa 3 recruits na responsable sa maayos na paglalakbay. Ipinakilala ni Selma si Orhan sa iba. Sinasabi na napakalakas niya at pinagkakatiwalaan niya siya. Agad namang sinalubong siya ng 3 escorts. Habang nagpapakilala, sinabi ng lalaking may asul na buhok na si Ant na siya ay tank at sumunod ang blonde na si Bern na isa ring tank. Ang huling babae na may maikling buhok ay healer na si Cathy. Agad na na-realize ni Orhan na siya ang frontline attacker at si Selma ang enchanter, kaya ang party ay talagang well-rounded. Pero nagtataka siya kung ano ang plano nila kung tinanggihan niya ang alok na sumama. Alam niyang may kakaiba rito, pero nagdesisyon siyang ituloy muna at tingnan kung paano magaganap ang mga bagay. Di nagtagal, pinagsama ni Selma ang lahat ng rookies sa isang lugar at ipinakilala kay Orhan, sinasabi na may napakalakas silang helper sa journey kaya hindi sila dapat matakot. Sabi niya, nakarating na si Orhan sa ika-74 na floor, kahit siya mismo ay hindi pa, at dati siyang miyembro ng Heroes Party, kaya isa siya sa pinakamalakas sa bansa. Labis itong nagbigay ng kumpiyansa sa mga newbies. Pero ang ganitong pressure ay medyo nakakabahala kay Orhan dahil alam niyang umaasa ang maraming tao sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi niya sa mga natitirang escorts na pangasiwaan ang kanilang mga party habang sinabi kay Orhan na siya ang mamumuno sa ika-10 party, ang pinaka-promising sa lahat. Naniniwala siya na sa tamang guidance, kaya nilang harapin kahit ang middle-level dungeons. Medyo nalito si Orhan, iniisip kung bakit siya ang bibigyan ng star party na ito kahit outsider siya. Gayunpaman, lumapit siya sa ika-10 na grupo at na-realize na kasama rin si Sofia sa party. Tinanong niya kung may late pa dahil 3 lang ang nakikita niya pero sinabi ng blonde na si Logan na 3 lang talaga ang kabilang sa party. Medyo kakaiba ito dahil bihira ang 3-person party. Pero paliwanag ni Logan. 3 lang sila kasi walang makakasabay sa kanila. Sinabi rin niya na siya ang leader, isang enchanter na magiging mas mahusay pa kay Selma. Agad na na-realize ni Orhan na may attitude problem ang batang ito at iniisip kung magiging problema ito sa bandang huli, pero lumipat muna siya sa pangalawang babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Carol, isang tank. Pero napansin ni Orhan na wala siyang suot na armor. Tinanong niya kung isusuot ba niya yon sa loob ng dungeon, pero sinabi ni Carol na hindi siya gumagamit ng shields o armor. Tinanong ni Orhan kung ibig sabihin nito ay mas nakatuon siya sa dodging kaysa blocking, at sinabi ni Carol na tama siya, ayaw niyang mahawakan ng kahit anong halimaw. Ang dodge-type tanks ay bihira dahil karaniwan ay ginagamit nila ang bilis at skills nila para umiwas at mag-counterattack ng malapit sa monsters, pero kailangan ito ng tunay na combat experience na wala pa sa babaeng ito. Tinanong niya kung hindi ba siya pinaalalahanan ng clan tungkol dito, pero sinabi ng Blondie na ilang beses nang sinabihan ni Carol ng clan na kumilos bilang normal na tank hanggang makakuha ng experience, pero hindi niya ito pinansin. Na-realize ni Orhan na maaaring ito ang star party, pero sa parehong oras, tila ito rin ang problem party na ayaw pangasiwaan ng escorts. Di nagtagal, nagsimula na ang expedition at pumasok sila sa dungeon. Hindi tumitigil si Carol sa pagsasalita at patuloy na hinahabol si Orhan tungkol sa dahilan ng pag-alis niya sa party. At hindi niya alam kung paano siya patigilin. Sa ngayon, maayos ang kanilang paglalakbay dahil nag-set up si Orhan ng magical trap sa likod nila na automatikong pumapatay sa mga lesser monsters para hindi masayang ang oras sa walang kwentang laban. Sa wakas, narating nila ang ika-20 floor at mas malinaw na kay Orhan ang kakayahan ng kanyang party. Napagtanto niyang hindi puro salita ang Blondie at may substantial na skills bilang enchanter, kaya kayang-kaya niyang makipagsabayan sa level ng A-rank party kung ipagpapatuloy niya ito. Pero hindi siya magaling magbigay ng direksyon na napakahalaga sa isang enchanter. Napakabilis ni Carol na kailangan niya bilang dodge-type defender, pero may 2 problema. Una, tuloy-tuloy siyang lumalapit sa monsters kahit ang pangunahing role niya ay protektahan ng party, at pangalawa, gamit niya ang 2 maliit na daggers bilang pangunahing armas, bagay naman sa estilo niya pero maaaring kulang ang destructive power kapag kinakailangan. Si Sofia ang pinakamahina sa raw talent. Pero mas mataas pa rin sa total rookie at walang major flaw, kaya siya ang pinaka-rounded sa grupo. Sa dulo ng cave, natalo ng escorts ang level 20 floor boss, kaya pwede na silang umusad sa floor 21 na target nila sa unang araw. Pagkatapos may rehistro ang kanilang ID cards bilang patunay ng pagkumpleto, lumabas sila para magpahinga at ipagpatuloy ang susunod na araw. Kinabukasan, gising si Orhan at labis na nadismaya nang makita ang newspaper. Nasa front page ang kanyang litrato para makita ng lahat.
Inanunsyo ng Heroes Party na tinanggal na siya at may bagong enchanter na sa kanyang pwesto, mas matindi itong tumama sa kanya kaysa sa inaasahan niya pero wala siyang magagawa. Kaya lumabas siya para makipagkita sa iba sa dungeon. Iniisip kung magbabago ba ang ugali ng mga rookies matapos basahin ang headline. Habang papunta, hinarang siya ng isang batang babae na may asul na buhok, si Luna, healer ng Heroes Party. Naalala niya kung paano kahit sa huling araw niya, habang malamig ang lahat sa kanya, palaging nakangiti si Luna at handang tumulong. Nang araw na tinanggal siya, wala si Luna dahil may errands, kung hindi, hindi magiging ganon kadali para sa iba na itaboy siya sa party. Agad na hinawakan ni Luna ang mga kamay ni Orhan at hinihimok siyang bumalik. Sinasabi na hahanap siya ng paraan para maipakita sa party kung gaano siya kailangan. Binanggit ni Luna ang pangako nilang sabay na lilinisin ang Great Dungeon pero lalo lang nitong ikinainis ni Orhan. Sabi niya na ang pangako ay ginawa ng tatlo nila kasama si Oliver at siya pa rin ang nagtanggal sa kanya sa party. Sa sugatang puso, lumingon siya at sinabi kay Luna na hindi na siya babalik sa party na iyon kailanman at nagpatuloy patungo sa dungeon entrance. Habang naglalakad, iniisip niya kung paano siya pinalayas mula sa Heroes Party. At iyon rin ang malinaw na nakasaad sa newspaper ngayon, kaya siguradong nalito na ang mga bagong recruits kung ano ang dapat nilang isipin tungkol sa kanya, lalo na't inihype siya ni Selma bilang dating miyembro ng Heroes Party, pero ngayon bumagsak ang katotohanan sa kanya. Pagdating niya sa dungeon entrance, naroon na ang lahat ng rookies na naghihintay, pero iba na ang energy sa paligid, malinaw na lahat ay nabasa na ang headline sa newspaper. Nag-uusap-usap ang mga newbies tungkol sa pagkawala ni Orhan sa Heroes Party. Naisip ni Logan na iba sana kung kusang umalis si Orhan pero dahil malinaw na sinabing pinalayas siya sa party dahil sa kahinaan, nagbago ang lahat. Sinubukan ni Orhan na batiin ang rookies pero halo-halo ang sagot nila. Napagtanto niyang hindi siya kasing welcome gaya ng kahapon. Dahil lang sa isang stupid na headline sa newspaper. Biglang dumating si Selma kasama sina Ant, Bern, at Cathy, at agad humingi ng paumanhin kay Orhan sa misunderstanding dahil siya ang nag-hype ng pagiging dating miyembro ng Heroes Party para lang pakalmayan ang mga rookies. Agad namang sinabi ni Orhan na hindi ito kasalanan niya at dapat itaas niya ang ulo at pamunuan ng party sa dungeon habang siya ang magbibigay ng support. Sumali sina Ant, Bern, at Cathy at sinabi na hindi mahalaga ang isyu ni Orhan at ng Heroes Party. Ang totoo, isa si Orhan sa iilang tao sa mundo na nakarating sa ika-74 na floor at buhay na nakalabas. Nagbigay ito ng kaunting ginhawa kay Orhan mula sa patuloy na skrutinyo kaya lumapit siya sa kanyang party kung saan buong puso siyang binati nina Sofia at Carol ng good morning. Pero tila nag-aalangan si Logan at hindi alam kung paano tratuhin si Orhan. Nagdesisyon si Orhan na siya mismo ang mag-break ng ice at tinanong ang party kung nabasa nila ang newspaper ngayon. Sinabi nina Sofia at Carol na nabasa nila. Pero hindi ito mahalaga dahil puno ito ng kasinungalingan. Si Logan, gayunpaman, ay hindi naniniwala sa Fox News at sanay marinig ang katotohanan kaya tinanong niya si Orhan kung totoo ang newspaper. Sabi ni Orhan, technically totoo dahil pinalayas siya sa party dahil sa pagiging mahina. Humingi rin siya ng paumanhin sa iba sa party dahil hindi niya ito nasabi sa simula at sinabi na hindi siya ang hero na inaasahan ng lahat. Hindi na napigilan ni Sofia ang sarili at sinabi na hindi ito totoo dahil napakabise niya, nakita niya si Orhan na hinarap ang napakalaking horde ng orcs mag-isa at natalo lahat ng hindi man lang napagod. Nagpasalamat si Orhan kay Sofia sa pagtitiwala sa kanya at sinabi sa buong party na kahit hindi na siya miyembro ng Heroes Party, sapat pa rin ang kanyang kakayahan para tulungan silang marating ang ika-51 floor at hinihikayat niya silang maniwala sa kanya. Mukhang kontento ang mga babae sa sagot na iyon, pero si Logan ay halatang nadismaya at pakiramdam niya ay natraidor siya. Pumasok sila sa dungeon at sa araw na iyon, ang mga rookies ay papunta mula ika-21 hanggang ika-35 floor. Hindi pa rin siya dapat magbigay ng instructions o guidance, kundi manood lamang at tumulong kung masyadong lumala ang sitwasyon. Maayos ang paglalakbay nila, si Carol ay epektibong humarap sa lahat ng monsters sa ika-24 na floor gamit ang kanyang twin daggers at kakaibang estilo sa pakikipaglaban. Samantala, si Sofia ay nakayanan ng mas malalaking monsters sa level 30 na ikinagulat pa nga ni Orhan at napaisip kung bahagya niya itong na-underestimate. Pagdating nila sa ika-31 floor, mga middle floors na ito, at nangangahulugan na ang mga rookies ay nasa hindi pamilyar na teritoryo, kaya kailangan nila ang payo at tulong ng kanilang guides. Sa pagkakataong ito, si Orhan ang nanguna at lumakad sa unahan ng party, tinitiyak na walang abnormal na nangyayari sa floor, nang biglang maramdaman ang presensya ng ilang goblins sa unahan at sinabi sa party na maghanda sa laban.
Napansin din niya na may isang stray orc na nakapasok sa parehong area na maaaring magpahirap sa laban pero dahil magagaling ang rookie sa pakikipaglaban, hindi siya nag-aalala. Agad niyang sinabi kay Carol na umatake sa goblins at kay Sofia na harapin ang orc gamit ang kanyang long-range magic. Sumunod sila sa instructions niya, si Carol ay agad na umatake sa goblins habang si Sofia ay naghahanda sa orc. Lumapit si Orhan kay Logan at sinabi na gamitin ang support magic. Bago pa man makapagsalita si Orhan ng maayos, lumikha na si Logan ng maraming magical circles at nagcast ng agility spells kay Carol para mabigyan ng advantage laban sa goblins. Hindi pa rin lubos na kumbinsido si Logan na dapat si Orhan ang gumabay sa kanya. Lalo na't iniisip niya na napakasimple lang ng advice ni Orhan at kahit sino ay pwedeng gawin iyon sa kanyang posisyon. Biglang naging komplikado ang laban ng matrigger ang PTSD ni Sofia dahil sa orc at nagsimula siyang magpanik, hindi handa sa attack. Maaaring maging sakuna ito sa lahat dahil abala rin si Logan sa magic niya para kay Carol. Wala siyang magawa kundi titigan si Orhan at magtaka kung anong klase ng guide ito at bakit hindi niya tinutulungan si Sofia nang biglang makita ni Logan si Orhan na lumilikha ng magical sign na malaki ang nagpapabagal sa orc. Lumapit siya kay Sofia at sinabi na maghinay-hinay at tumutok sa tama dahil mas malakas siya kaysa sa orc at hindi dapat matakot. Huminga ng malalim si Sofia at bumuo ng napakalaking fireball na tuluyang winasak ang orc, ikinagulat ng lahat sa party, pati na si Orhan, na hindi alam na kaya pala ni Sofia ang ganitong advanced magic. Agad na tumakbo si Carol kay Sofia at niyakap siya habang pinuri siya ni Orhan sa mahusay na tira. Di nagtagal, narating nila ang ika-35 floor kung saan nagkaharap sila sa isang death tarantula. Agad na nawala ng cool si Logan, iniisip na tapos na sila dahil imposibleng kaya nilang harapin ang halimaw na iyon. Pero parehong may ganap na tiwala sina Sofia at Carol kay Orhan at nakatayo lang, naghihintay sa kanyang utos. Agad na sinabi ni Orhan kay Logan na gamitin ang agility up at strength up kay Carol, habang magic up naman kay Sofia. Napaisip si Logan kung baliw na ba ang lalaki dahil pareho lang ang strategy niya sa dati, pero nagpasya siyang sundin ang utos at ginamit ang spells. Sinabi ni Orhan kay Carol na harapin ang halimaw sa close quarters at tiyaking nasa kanya ang atensyon nito. Tumango si Carol at agad na tumakbo sa tarantula. Sinubukan siyang pigilan ni Logan pero pinigilan siya ni Orhan. Sinasabi na kung siya mismo ang lalapit, lahat sila ay nasa malaking disbentahe, kaya mas mabuting maghintay at mag-obserba. Sinabi naman ni Orhan kay Sofia na tumalon sa halimaw at hiwain ang likod nito. Agad na naintindihan ni Sofia ang utos at tumalon sa ulo ng tarantula, hinihiwa ang blade mula harap hanggang likod. Sinabi ni Orhan na panatilihin ang atensyon nito sa kanya pero maging maingat dahil lason ang spider at kailangan i-dodge lahat ng atake. Sinubukang tusukin ng spider si Carol gamit ang matutulis nitong paa. Pero patuloy itong iniiwasan ni Carol at pati ilang atake ay nade-deflect pabalik. Laking gulat ng halimaw, sinabi ni Orhan kay Logan na ipagpatuloy ang spells kay Carol dahil nasa kamay niya na ang buhay nito. Pagkatapos, lumingon siya kay Sofia at sinabi na i-pin down ang monster. Agad na naintindihan ni Sofia ang utos at ginamit ang arrow cutter ability para hiwain ang mga paa nito na nagpabagsak sa spider sa lupa. Nagsimulang magsaya si Carol pero pinaalalahanan siya ni Orhan na mag-ingat dahil hindi pa tapos ang laban. Dumating ang problema nang hindi pa patay ang spider at ginamit ang web nito para hilahin si Carol papunta sa sarili. Agad sinabi ni Orhan kay Logan na bigyan si Carol ng strength up at speed up. Walang patumpik-tumpik pa, pero nagsimulang mapanik si Carol at hindi makalaya sa web. Humingi siya ng tulong kay Orhan, kaya sinabi nito kay Sofia na ihanda ang rock arrow at ginamit ang sharpness enhanced spell sa knives niya na nagbigay sa kanya ng boost para makalaya. Agad niyang sinundan ito ng rock arrow spell na tuluyang winasak ang monster at pinatay agad. Sa wakas, natapos na ang expedition sa araw na iyon at pinuri ni Orhan si Logan sa mahusay niyang paggamit ng support spells dahil kung wala iyon, hindi matatalo ng party ang mga laban ngayon. Paglabas nila sa cave, nagsimula ng lumubog ang araw at pinuri ni Selma ang lahat ng rookies sa kanilang mga nagawa. Sinabi niyang mahusay ang lahat hanggang ngayon at ang huling hakbang ng kanilang journey ay bukas kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Pagkatapos ay nagiwalay sila sa kani-kanilang paraan nang hintuan si Orhan nina Ant at Bern at tinanong kung sasama siya sa lunch. Matapos mag-isip, pumayag si Orhan dahil hindi araw-araw may nag-aalok na magpakain sa kanya. Habang papunta sila pabalik sa lungsod, tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa nangyari sa encounter. Tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa unang pagkakataon na iniligtas siya ni Orhan at gusto niyang malaman ng detalye tulad ng kung anong klase ng spells ang ginamit niya.
Sinubukan ni Sofia alalahanin at sinabi na ginamit niya muna ang Wind Blast at pagkatapos ay ilang magic para i-enhance ang kanyang espada bago hiwain ang bawat orc ng pira-piraso. Napagtanto ni Logan na kakaiba talaga si Orhan dahil ngayong araw, napansin niyang sobrang casual lang ni Orhan sa paggamit ng spell para pabagalin ang agility ng orc na papunta kay Sofia. Ang ganitong uri ng magic ay kilala bilang debuffs at napakahirap gawin. Kahit ang pinaka-talented na mages tulad ni Selma, halos hindi makagamit ng isang debuff sa loob ng ilang araw at kailangan pa ng mahabang preparation. Bukod pa rito, kumilos si Orhan na parang perfect spellcaster, alam niya kung kailan gagamitin ang bawat aspeto ng spell sa teamfight. Alam niya ang eksaktong timing kung kailan magwawakas ang bawat enhancement at gumagamit pa ng preemptive spells para mahulaan ang galaw ng kalaban. Dito na-realize ni Logan na mali ang pagkakaintindi niya kay Orhan. Hindi lang siya ordinaryong mage, kundi isang tunay na genius. Sa lungsod, bumaba si Orhan sa tavern kasama sina Bern at Ant at sinabi nila sa kanya na mag-order ng kahit ano. Sila na ang babayaran. Nagsimula silang magtanong tungkol sa tunay niyang role, dati siyang enchanter sa Heroes Party, pero ngayon sabi niya swordsman na siya. Sinabi ni Orhan na palagi siyang swordsman mula pa nang makita niyang patayin ng lolo niya ang isang malaking halimaw na naglibot sa kanilang nayon. Natag ito sa isip niya at sinumpa niyang magiging swordsman siya at natupad ang pangarap na iyon ng maging swordsman siya sa Heroes Party. Pero nang nagsimula silang bumaba sa lower levels, bumagal ang pace dahil tumataas ang intensity at lakas ng monsters na kanilang nakakasalubong. Kasabay nito, pinalaganap ni Selma ang team strategy kung saan lahat ay umaasa sa enchanter sa pagdedesisyon kaya sinunod din nila iyon. Sa kasamaang palad, wala sa party ang may affinity para maging enchanter, kaya ang pinakamagandang opsyon ay si Orhan. Para sa party, tiniis niya na isang tabi muna ang pagiging swordsman at naging enchanter. Iniisip niya ng may pait kung paano wala ng tsansa ang heroes party na malampasan ang susunod na floors. Pero napagpasyahan niyang hindi na ito sulit isipin. Sinabi niya sa mga kaibigan na gusto na niyang maging pinaka-well-rounded swordsman na kayang harapin ang lower-level floors mag-isa, nang hindi kailangan ng party, hindi alam na kinabukasan, bibisitahin siya ng heroes party sa mismong dungeon na balak niyang sakupin. Kinabukasan, patungo si Orhan sa cave, iniisip na ito ang huling araw niya sa pangunguna sa young party, at nakita niyang naroon na si Sofia at ang iba, naghihintay malapit sa entrance. Malugod silang bumati sa kanya at ramdam na ramdam niya na mas may kumpiyansa ang party sa kanya ngayon kaysa kahapon. Kahit si Logan ay mas bukas na at nagtitiwala sa kanya. Lumingon si Carol at sinabi na dahil ito na ang huling araw, may gusto raw sabihin si Sofia kay Orhan at sinimulan niyang sipa-sikap si Sofia para magsalita. Pero mukhang natatakot at nahihiya si Sofia para sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Lumalabas na kagabi, habang naliligo, nasabi niya kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit Clan at tulungan silang marating ang tuktok. Bago pa man niya masabi kay Orhan ang puso niya, tinawag na siya ni Selma at sinabi kay Sofia na kakausapin niya ito mamaya bago umalis. Habang naglalakad patungo sa ibang guides, aksidenteng narinig niya ang usapan ng ilang rookies na pupunta rin sa dungeons ang Heroes Party ngayong araw. Magkakaroon sila ng trial run kasama ang bagong party nila para tiyakin na maayos ang koordinasyon. Naisip ni Orhan kung saang floor sila magsisimula at nalaman niyang hindi sa pinakamalalim na floor, ang ika-74 na floor, kundi magsisimula lang sila sa ika-72 floor para siguraduhin na maayos ang teamwork ng bagong party. Nabigla si Orhan dahil sa tingin niya, hindi dapat nagsisimula ang Heroes Party sa ika-72 floor, lalo na may bagong kandidato sa halip sa kanya, at dapat mas mabuti munang subukan ang mas mabababang floors para maramdaman ang teamwork nila. Sa huli, napagdesisyonan niyang sayang lang ang oras sa pag-iisip tungkol sa Heroes Party at mas mabuting mag-focus sa layunin niya. Sa ika-72 floor, hype na hype ang leader ng party, si Oliver, sa kanyang team, sinasabi na wala silang dapat ipag-alala sa clearing ng dungeon, pero dapat pa rin silang maging alerto. Lumingon siya sa pinakabagong miyembro ng party, si Philly, isang green-haired enchanter. Sinabi ng tank na ipakita niya ang kaya niya habang sumingit ang isa pang mage na sabihing hindi si Philly isang jack of all trades gaya ni Orhan, kaya hindi sila magkakaroon ng problema. Lumingon naman si Oliver kay Luna na tahimik pa rin bilang silent defiance dahil ayaw niya talagang umalis si Orhan. Pero naniniwala si Oliver na pagkatapos ng dungeon run na ito, kahit si Luna ay kakailanganing sumang-ayon na tama ang kanilang desisyon at si Orhan ang problema. Lumalabas na hindi man lang kasama si Luna sa plano ni Oliver at ng iba para palayasin si Orhan. Nalaman lang niya ito nung gabi nang binati ni Oliver si Philly sa pagsali sa party at nagdaos ng welcome party sa kanya.
Pinagtawanan ni Ann at Derek si Orhan, sinasabi na ngayon na may tunay na enchanter na sila sa halip na isang good-for-nothing jack of all trades, mabilis na nilang matatapos ang dungeon at mararating ang ika-100 floor. Sabi pa ni Ann kay Philly na apparently may sobrang daming pera sila. Pero sobrang maingat si Orhan sa paggastos kaya hindi niya talaga ginastos ng todo para sa personal nilang pangangailangan. Medyo na-discomfort si Philly at nagtanong kung hindi ba para lang sa party ang pondo at hindi para sa personal use. Pero Win Avenue lang iyon ni Ann, sinasabi na marami silang pera at anong silbi ng pera kung hindi mo alam gamitin. Sumingit si Oliver at sinabi na tapos na dapat ang usapan tungkol kay Orhan at mag-move on na dahil hindi na siya relevant sa kanila. Habang nagtatoast sila sa pagsali ni Philly sa party, biglang pumasok si Luna sa silid, pagod at hingal, at sinabi kay Oliver na kailangan niya itong kausapin. Biglang napansin ni Luna si Philly na hindi pa niya kilala sa puntong ito at tinanong si Oliver kung pwede ba silang mag-usap ng pribado. Pero sinabi ni Oliver na dito na lang sila mag-usap sa harap ng lahat. Wala nang nagawa si Luna. Sinabi niya na may narinig siyang sasama si Orhan sa isang raid kasama ang Night Silver Rabbits at nagtanong kung paano yun posible. Naguluhan sina Derek at Ann. Nagtanong si Ann kung paano makakasali si Orhan sa Night Silver Rabbits sa loob lang ng 3 araw gayong sinabi nila rito kung gaano siya kaina. Sinabi naman ni Derek na malamang ay ipinapakita pa rin ni Orhan ang S-rank badge niya na utang nito sa party nila kaya siya natanggap. Lalong nalito si Luna at tinanong kung ano ang pinagsasabi nila. Sinabi ni Oliver na kumalma siya at makinig muna. Pero bago pa siya makapagsalita, sumingit si Ann at sinabi kay Luna na 3 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Orhan sa party. Nabigla si Luna at napaisip kung sumuko na ba si Orhan sa kanila. Pero sinabi ni Derek na kabaligtaran ang nangyari, hindi si Orhan ang umalis kundi sila ang sapilitang nagpaalis dito dahil isa raw itong talunan. Nabigla si Luna at humarap kay Oliver para tanungin kung totoo yon. Kalmadong sumagot si Oliver na totoo ang sinabi nila at sinubukan niyang ipakilala si Philly bilang bagong miyembro. Ngunit agad siyang pinutol ni Luna at sinabi na malinaw na tatutol siya sa kahit sinong papalit kay Orhan. Naiinis na sinigawan siya ni Derek, ang Zero-Eight Tank, na tumahimik dahil bumabati ang bagong miyembro. Pinakalma ni Oliver si Derek at kinausap si Luna, sinasabing hindi na sapat si Orhan para sa party at pabigat na lamang ito sa kanila. Hindi sumang-ayon si Luna. Para sa kanya, si Orhan ang pinakapuso ng party at siya ang dahilan kung bakit sila umabot ng ganito kalayo. Sinabi rin niya na hindi sila makakausad nang wala siya. Sumabat si Ann at sinabing si Luna lang ang naniniwalang espesyal si Orhan at wala na silang magagawa dahil napagdesisyonan na at naalis na siya sa party. Sinabi ni Oliver na kailangan na nilang pag-usapan ang susunod na plano at dahil unang beses nilang makakasama si Philly, magsisimula sila sa 92nd floor at dahan-daang aakyat hanggang 94th floor. Agad tumutol si Luna at sinabing wala siyang balak mamatay tulad ng tila gusto ng iba. Tumawa si Derek at sinabing paano sila magkakaroon ng death wish kung dati na silang umabot sa 94th floor at magsisimula lang sila sa 92nd. Sumagot si Luna na kahit gaano kagaling si Philly bilang enchanter, mas mabuting magsimula muna sila sa mas mababang floors bago umakyat. Pero iginiit ni Derek na na-clear na nila ang 93rd floor kaya walang dahilan para bumaba pa. Sinabi ni Luna na tila nababaliw sila dahil sa 92nd floor naroon ang Black Dragon at halos hindi sila nakaligtas noong huli nila itong nakalaban. Tumawa si Ann at sinabing noong panahong may mahina silang enchanter sa team kaya nahirapan sila, pero ngayon siguradong magiging madali na lang ang laban sa Dragon. Dagdag pa ni Oliver, susubukan lang naman nila kung gaano sila kaayos magtulungan, kaya hindi naman nila kailangang kalabanin ang Black Dragon. Sinubukan pa ring tumutol ni Luna at iginiit na mas mabuting magsimula sila sa mas mababang floor, pero pinutol siya ni Oliver at sinabing napagdesisyonan na iyon at wala nang mababago. Sa kasalukuyan, humarap ang Heroes Party sa Mammoth ng 92nd floor. Dati, madali lang nila itong natalo, pero ngayon tila nahihirapan sila. Sumugod si Oliver at sinubukang tag-in ang Mammoth gamit ang espada niya. Pero nabara ng halimaw ang atake at naitulak siya pabalik sa likod ng cover habang naghanda si Derek para sa posibleng counter-attack. Pagkapunta sa likod ng cover, nawala ang buff ni Oliver at napansin niyang tuwing nawawala ang buffs, parang bumibigat ng sobra ang katawan niya. Lumingon siya kay Philly at tinanong kung bakit ang bilis mawala ng buffs nila. Sumagot si Philly na hindi pa niya ganap na nauunawaan kung paano sila lumaban bilang grupo kaya dapat ay gaganda rin yun kalaunan. Bahagyang nagulat si Oliver dahil naalala niya kung paano agad naintindihan ni Orhan ang galaw nilang lahat sa loob pa lang ng unang mga oras nila sa dungeon. Biglang naglabas ng energy blast ang Mammoth patungo kay Derek. Sinubukan niyang harangin yon pero nadulas siya kaya napalihis ang beam papunta kay Ann.
Napasigaw si Anne at sinabihan si Derrick na inutil. Nagtaka rin si Derrick kung bakit hindi ganoon kaepektibo ang block niya gayong dapat ay madali lang niyang napigilan ang ganong klaseng atake. Sumugod si Anne at pinakawalan ng fire blasts niya sa Mammoth pero halos walang epekto ang mga ito. Nagtaka si Oliver at sinigawan si Anne na seryosohin ang laban pero sagot ni Anne na ginagawa lang niya ang dati niyang ginagawa ngunit tila humihina ang mga atake niya. Inutusan ni Oliver si Philly na palakasin muli ang magic damage ni Anne. At sinunod naman iyon ni Philly. Ngunit kahit pinalakas na nang tamaan ng fire blast ang Mammoth ay wala pa rin itong gasgas man lang. Gumanti ang Mammoth at muling nagpakawala ng power blast na muntik nang tumama kay Anne na nakaiwas at nakapagtago sa likod ng bato. Napatigil si Oliver dahil ang magic ni Philly ay dapat mas malakas kaysa kay Orhan pero ngayon ay tila tinutulak-tulak lang sila ng halimaw na dati naman nilang natalo ng walang kahirap-hirap. Isang power beam ang muntik nang tumama kay Oliver kaya napabalik siya sa ulirat at nakaiwas sa huling sandali. Habang ang kasunod na beam ay naharang ni Derrick. Inutusan ni Oliver si Anne na i-flank ang halimaw pero nabigo siya dahil napigilan siya ng Mammoth at napaatras ng malayo. Agad na hinarap ni Oliver si Philly at sinabihang bantayan ang galaw ng halimaw at bigyan sila ng babala. Sumagot si Philly na imposible iyong gawin habang ginagawa niya ang iba pa niyang tungkulin pero sinabi ni Oliver na trabaho ng isang enchanter na bantayan ang daloy ng laban. Sumabat si Anne at sinabing wala itong silbi at hindi nila dapat ito isinama sa party. Doon napagtanto ni Oliver na tila wala sa kanila ang kasing lakas ng dati at hindi niya man lang mailabas ang buong kapangyarihan ng espada niya. Sa teorya, dapat nagbibigay ang magic ni Philly ng napakalaking power boost sa kanila. Kaya ano ba talaga ang mali? Bago pa sila makapagdesisyon sa susunod na gagawin, biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na sigaw mula sa kailaliman ng dungeon. Umahan ng Black Dragon at lumipad papunta sa kanila. Namutla si Luna at pinagpapawisan sa takot, sumisigaw na kailangan na nilang umalis agad. Bumagsak ang dragon mula sa ere at walang kahirap-hirap na dinurog ang Mammoth sa ilalim ng mga paa nito. Nabigla si Oliver at hindi makapaniwala kung bakit lumabas ang Black Dragon sa teritoryo nito gayong hindi naman ito dapat mangyari. Pero tumanggi pa rin siyang umatras. Natalo na raw nila ito dati, kaya nila ulit. Agad pumwesto si Derrick para harangin ang fireball ng dragon, pero laking gulat niya nang hindi niya ito kayanin at tanggihan siya palayo ng lakas ng atake. Sinubukan namang gumanti ni Anne gamit ang fireball niya, pero kahit nagtago siya sa likod ng bato ay tinamaan pa rin siya ng pagsabog at nawala ng malay. Muling sinabi ni Luna kay Oliver na tumakas na sila. Ngunit inutusan lang ni Oliver si Philly na i-buff siya. Sa kanya inipon ng lakas para sa strangest attack at sinalubong ang fireball ng dragon. Bahagya niya lamang napatigil ang atake bago siya matangay ng shockwave at mapasadsad sa isang tuhod, litong-lito at hindi alam ang susunod na hakbang. Agad siyang inalalayan ni Luna at sinabing kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal kung ayaw nilang mamatay doon. Nagbabala si Philly na kapag ginamit nila iyon, diretso silang mapupunta sa boss room ng mas mababang rank at kailangan pa rin nilang lumaban. Pero iginiit ni Luna na wala na silang ibang pagpipilian. Pumayag si Oliver, tinipon ng natitirang kasama at binuksan ng portal para makatakas. Ngunit bago pa sila makapasok, sumugod ang dragon at itinulak sila palayo. Sa matinding takot nila, nakita nilang pumasok ang dragon sa portal bago ito tuluyang naglaho. Noong una, inisip ni Derrick na mas mabuti na yon. Pero sinabi ni Luna na iyon ang pinakamasamang maaaring mangyari dahil may isang low-rank na adventurer party ang posibleng mapatay ng dragon. Kailangan daw nilang bumalik agad sa guild at ipilit na ipa-force teleport palabas ang lahat ng nasa dungeon. Sumang-ayon si Oliver at sabay-sabay silang tumakbo palabas. Habang tumatakbo, sinabi ni Luna na ang tunay na dahilan kung bakit pakiramdam nila ay sobrang lakas nila noon ay dahil nakagawa si Orhan ng mga original spell na nagpapalakas ng anumang magic niya ng 50 beses. Nabigla si Philly dahil kahit si Selma ay hanggang 10 beses lang ang kayang i-boost pero tiniyak ni Luna na totoo yon. Kaya pakiramdam nila noon ay napakalakas nila. Ang totoo, malakas lang sila kapag kasama si Orhan. Kung wala siya, isa lang silang karaniwang grupo ng adventurers. Tumanggi si Oliver na tanggapin iyon at nanumpang papatayin nila ang dragon kahit wala si Orhan habang patuloy silang tumatakbo papuntang guild house, umaasang wala pang nabibiktima ang halimaw. Samantala, sa 50th floor, sinabi ni Orhan sa bagong party niya na kapag narating nila ang 51st floor ay tapos na ang objective nila at babalik na sila gamit ang teleportation crystal. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon, ngunit nakaramdam si Orhan ng kakaibang kaba sa sikmura niya. Tumingin siya sa paligid ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos ay tumingala siya sa madilim na langit na natatakpan ng makakapal na ulap ang araw at napaisip kung bakit ganoon ang pakiramdam niya.
Sa ngayon, maayos naman ang lahat. Sa madaling salita, haharapin na lang nila ang floor boss. Para sa isang maayos na party, hindi naman dapat iyon maging malaking problema. Pagkatapos, pwede na silang umuwi at ideklarang matagumpay ang misyon. Pero bakit may kakaibang pakiramdam si Orhan na parang may malaking mali at kailangan nilang umalis agad? Naputol ang iniisip niya nang tanungin siya ni Carol kung anong klaseng mga halimaw ang aasahan nila sa pagkakataong ito. Napansin ni Orhan ang kislap ng excitement sa mga mata niya at pinaalalahanan siyang isa siyang tank, ang pangunahing tungkulin niya ay protektahan ng mga kasama, hindi ang sumugod mag-isa para ubusin ang lahat ng kalaban. Pero hindi sang-ayon si Carol. Kung kaya naman daw niyang talunin ang mga kalaban mag-isa, mas pinapadali pa nga niya ang trabaho ng team at mas ligtas ang lahat. Para sa kanya, ang tank ay dapat nasa front lines at iyon ang ginagawa niya palagi. Agad pa siyang humingi ng dagdag na payo kung paano pa siya mas gagaling sa pakikipaglaban. Napabuntong hininga si Orhan at sinabing mas dapat niyang pag-aralan kung paano makipagtrabaho bilang isang team kaysa subukang akuin ang lahat mag-isa. Mas maaga niyang matutunan yon, mas makabubuti para sa hinaharap, lalo na kapag ang tanging paraan para umusad ay ang umasa sa mga kasama. Hindi nagustuhan ni Carol ang ideyang iyon at sinabing parang ang boring naman. Pero sumingit si Logan at sinabing makinig siya at magpasalamat dahil bihira ang ganitong payo. Ayon pa kay Logan, kahit ang dakilang adventurer na si Albert ay nagsabing teamwork is dreamwork. Napalingon si Orhan sa batang blonde at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay si Albert ng Night Rabbit Clan. Natuwa si Logan na may iba pang nagbabasa at hindi lang puro laban sa dungeon ang inaatupag. Sagot ni Orhan, malamang kilala ng lahat si Albert, ang kinikilalang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits na pinaniniwalaang namatay noong nakaraang taon habang nakikipaglaban sa Black Dragon sa 92nd floor. Dagdag ni Logan, kahit sa kamatayan ay naging alamat si Albert na hindi malilimutan kailanman. Biglang tumahimik si Carol at sinabi na namatay si Albert habang pinoprotektahan ng isa niyang kasamahan. Kahit trabaho iyon ng tank. Dumilim ang ekspresyon niya habang sinasabing alam ni Albert na mawawala ang mga ngiti ng pamilya niya kapag namatay siya, pero hindi pa rin siya nagdalawang isip. Kaya para kay Carol, ang pinakamahusay na paraan para maging defender ay ilayo ang taong pinoprotektahan mo sa panganib kahit pa sa sarili mo. Kung siya lang ang lalaban sa unahan habang nasa likod ang team, hindi sila malalagay sa alanganin at makakatakas sila kung may mangyaring masama. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at naisip niyang masyado ng personal ang usapan. Bilang outsider, hindi na siya dapat makialam pa. Para gaman ang atmosphere, sinabi niya kay Carol na aasahan niya ito sa laban ngayong araw. Agad namang lumiwanag ang mukha nito at sinabing ipaubaya na sa kanya. Biglang sumingit si Sofia at sinubukang ibalik sa kanya ang atensyon ng lahat. Tinanong niya si Orhan kung ano pa ang kulang sa kanya at paano siya mas gagaling bilang teammate at bilang isang mage. Narinig iyon ni Logan at agad din siyang sumingit, sinabing gusto rin niyang malaman kung paano pa siya mag-i-improve. Pinakalma sila ni Orhan at saka sila pinangunahan papasok sa 36th floor kung saan nagsisimula ng mag-warm up ang mga baguhan. Tinawag siya ni Selma at sinabing ngayon ang huling araw nila rito at ito na rin ang pinakamahirap na bahagi ng expedition, kaya kailangan siguraduhin na walang magkakamali at matatapos nila ito ng maayos. Pagkatapos ay napatingin siya sa grupo ni Orhan at sinabing mukhang napalapit na sa kanya ang mga bata. Tapat na inamin ni Orhan na matapos lumabas ang artikulo sa pahayagan, inakala niyang nawala na ang respeto ng mga ito sa kanya. Pero nagkamali siya, mas matatalino at mas independent ang mga batang ito kaysa sa inaakala niya. Sumang-ayon si Selma at sinabing kahit minsan ay mahirap silang hawakan, maliwanag ang kinabukasan ng grupong ito. Ikinwento rin niya na malaking dagok sa kanilang clan ang pagkamatay ni Albert dahil ito ang bituin ng Night Sky Rabbits at matapos iyon ay nagsimula silang mapag-iwanan hanggang sa manguna ang dating clan ni Orhan, ang Heroes Party. Sinabi ni Orhan na napakahirap din ng laban nila noon sa Black Dragon at muntik na rin silang mawala ng miyembro na tiyak magpapahina sa party nila ng husto. Ayon kay Selma, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila napupunan ang puwang na iniwan ni Albert at diretsahan niyang tinanong si Orhan kung nais ba nitong sumali sa kanilang party. Nagpasalamat si Orhan at sinabing malaking karangalan yon pero wala namang pangangailangan ng isang party sa dalawang enchanter lalo na kung ang isa ay ang pinakamahusay na sorcerer sa buong kontinente. Namula si Selma ngunit nilinaw niyang hindi bilang enchanter ang alok niya kundi bilang swordsman. Nagulat si Orhan. Ngunit sinabi ni Selma na oobserbahan niya ito ngayon upang makita kung anong klase ang kakayahan niya sa espada. Di nagtagal ay naghiwa-hiwalay sila sa kani-kanilang grupo at naiwan si Orhan kasama ang tatlong baguhan na inaatasan niyang bantayan. Nagtanong si Carol kung bakit kailangan pa nilang maghiwa-hiwalay dahil hindi niya gusto ang posibilidad na maligaw sa malalabirintong kuweba.
Napangiti si Orhan at sinabing magandang ensayo iyon dahil madalas kailangang maghiwalay ang isang party para sabay-sabay masuri ang iba't ibang daanan at mahanap kung alin ang patungo sa boss room. Kaya nga raw laging may kalamangan ng malalaking clan tulad ng Night Sky Rabbits dahil kaya nilang galugarin ang buong cave system ng mas mabilis. Dagdag ni Logan, umabot na si Orhan sa pinakamalalim na floor na naitala, kaya hindi sila dapat magkaproblema rito. Habang naglalakad, pinalibutan siya ni Selma at Carol at tinanong kung ano ang itsura ng dungeon sa mas malalalim na antas at anong mga halimaw ang naroon. Ipinaliwanag ni Orhan na nagsisimula ang deep floors bandang level 72, kung saan nagbabago ang kapaligiran at nagiging mabagsik na bundok na nababalutan ng nyebe, may madalas na blizzard at snowstorm, at may mga ice lizard na nag-aabang sa dilim habang hinihintay kang makatulog. Pagkatapos noon ay sinabi niyang mag-focus muna sila sa kasalukuyang misyon para hindi sila kabahan. Mas lalo silang pumasok sa loob ng dungeon. Ngunit kapansin-pansing walang kahit isang halimaw sa buong kuweba, kaya lalo itong naging nakakakilabot. Napansin ni Logan na ni isa ay wala pa silang nakikitang monster sa floor na ito. Humarap si Logan kay Orhan at nagtanong kung normal ba talagang ganoon katahimik ang 40th floor. Umiling si Orhan habang lalo pang humihigpit ang pakiramdam sa sikmura niya. Mukhang tama ang kutob niya, may mali talaga sa dungeon ngayong araw. Nagsimulang magreklamo si Carol na gusto na niyang makalaban ng halimaw at parang sinagot iyon ng tadhana nang may biglang lumabas na Blue Goblin mula sa likod ng isang malaking bato. Natuwa si Carol at walang pag-aatubiling sumugod. Sinubukan siyang pigilan ni Orhan pero huli na. Kaya agad niyang ginamit ang agility down debuff para pabagalin ang goblin na nagbigay ng pagkakataon kay Carol na tapusin ito sa isang mabilis na atake. Nagdiwang si Carol pero pinagsabihan siya ni Orhan na huwag basta-basta sumusugod nang hindi nag-iisip. Ipinaliwanag niyang mabilis at malakas ang Blue Goblins at kung nagkamali siya, mapipilitan sina Logan at Sofia na umalis sa pwesto at malalagay rin sila sa panganib. Inamin ni Carol ang pagkakamali niya. Kaya para hindi siya panghinaan ng loob, tinuruan siya ni Orhan ng estilo ng active defense. Paliwanag niya, dapat pag-aralan ang galaw ng kalaban at umatake sa mismong sandali bago ito makapagpakawala ng sariling atake. Sa ganitong paraan, mapipigilan ang atake ng kalaban at magkakaroon ng malaking bentahe ang buong team. Namangha si Carol sa narinig pero agad siyang itinulak ni Logan sa gilid at humingi rin ng payo. Hindi pa man sila nakakabawi ay may dalawang wolf monster na sumugod mula sa likuran. Bago pa makalapit, na-activate ang isang magical trap at tinuhag sila ng mga spike. Sinabi ni Orhan kay Logan na dapat unahin niyang pag-aralan ng trap spells para makapag-focus ang team sa kalaban sa harap at hindi mag-alala sa maaaring umatake mula sa likod. Buong siglay yung pinakinggan ni Logan, iniisip na balang araw gusto niyang maging mage na kagaya ni Orhan sa lahat ng aspeto. Pagkatapos ay hinarap ni Orhan si Sofia at sinabing dapat matutunan niyang gumamit ng dalawang magic spell ng sabay. Nag-alinlangan si Sofia at sinabing mukhang komplikado yon pero tiniyak ni Orhan na hindi ito ganoon kahirap at kayang gawin ng kahit sino basta may sapat na ensayo. Dagdag pa niya, ang mga high-level caster ay kayang gumamit ng higit 10 spell ng sabay-sabay. Nagulat si Sofia at nagtanong kung bakit hindi na lang siya matutong gumamit ng mas malalakas na bersyon ng kasalukuyan niyang magic. Ipinaliwanag ni Orhan na ang mas malalakas na spell ay nangangailangan ng mas mahabang oras para i-cast na nag-iiwan ng malaking downtime kung saan wala siyang magagawa at bukas siya sa atake. Kung matututo siyang gumamit ng maraming spell, maaari niyang ihanda ang pangalawa habang papakawala pa lang ang una. Sa ganitong paraan, halos mawawala ang downtime niya at hindi siya magiging vulnerable sa laban. Sa wakas, narating nila ang boss room kung saan nagtipon ang mga guide at pinatayo sa likod ang mga baguhan para manood habang sila ang haharap sa boss. Pumasok si Orhan kasama ang iba at sinabing mag-focus sila sa pag-atake dahil susuportahan niya sila sa abot ng makakaya. Nagsimula ang laban at agad sinamantala ni Orhan ang tamang tiyempo, sumugod siya at tinaga ang mga paa ng halimaw eksaktong bago ito umatake, dahilan para matisod ito paatros. Bago pa makabawi at makaiwas ang boss, nakapwesto na si Orhan ng isang trap sa likuran nito na lumikha ng pader at hamarang sa posibleng pag-atres. Agad namang nag-multicast si Selma, 5 magic circle ang sabay-sabay na lumitaw, at sabay nilang pinakawala ng atake habang hinaharang ng tank ang anumang ganting galaw ng halimaw. Sa huli, tinapos ng isa pang swordsman ang laban sa isang malinis na hiwa ng espada. Manghang-mangha ang mga baguhan dahil ilang saglit lang ay tapos na ang laban. Hindi makapaniwala si Logan sa eksaktong galaw ng mga ranker, walang sayang na hakbang at bawat kilos ay perpekto. Nagpatuloy ang expedition, nilinis ang bawat floor hanggang marating nila ang boss room ng 50th floor. Isang higanteng alimango ang boss, may halos hindi mabasag na shell.
Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila at kung kaya niyang putulin ang malaking sipit ng alimango, kaya na ng iba ang natitira at makakauwi silang may handaan. Ngumiti si Orhan, hinugot ang espada, at kumpiyansang lumapit sa halimaw. Nagbabala ang tank na napakatigas ng shell nito at mahirap basagin, pero hindi nag-alinlangan si Orhan. Tumalon siya at ibinagsak ang espada sa dugtungan ng sipit at sa isang malinis na hiwa ay naputol ang higanteng claw, ang pinakamapanganib nilang banta. Pagkatapos noon, mabilis na tinapos ni na Selma at ng iba pa ang halimaw. Nagpalakpakan ng lahat dahil matagumpay na natapos ang expedition at naghanda na silang umuwi. Ngunit naputol ang selebrasyon nang biglang makaramdam si Orhan ng matinding pangamba. Parang nabasag ang mismong realidad at mula sa isang bitak ay lumitaw ang Black Dragon, lumilipad diretso sa kanila. Nanlamig ang dugo ni Orhan at sumigaw siya na tumakbo ang lahat. Ngunit tila siya lang ang nakakakilos kahit ang ibang A-rank guides ay nakatayo lang. Hindi makagalaw sa tindi ng presyon. Sa isip ng mga ranker na hindi makakilos, iisa ang tanong, bakit ito nangyayari? Bakit may ganitong halimaw sa napakababang floor? Si Selma lang ang bahagyang nakakaisip pero hindi rin siya makagalaw. Alam niyang kailangan niyang manguna para mailigtas ang mga rookies pero napakabigat ng aura ng dragon para bang pinipiga ang hangin at inaalis ang lahat ng oxygen sa paligid. Habang naaalala niya ang mga kwento tungkol sa Black Dragon, ang halimaw na sumasalakay sa mga adventurer at nag-iiwan ng mga bangkay na hindi na makilala, todo isip si Orhan ng paraan para makaligtas sila. Bigla niyang naalala na natalo na nila ang boss ng floor na ito, ibig sabihin kung mararating nila ang crystal sa dulo ng kuweba, maaari silang makapag-teleport pabalik ng ligtas. Iyon lang ang tanging daan palabas. Balak niyang tipunin ang lahat at ipaliwanag ang plano, pero pagharap niya sa kanila, nakita niyang tila nabihag ang mga ito, nakatingin lang sa dragon at hindi maialis ang mga mata. Nakakatakot iyon dahil likas sa mga halimaw ang maakit sa malalaking grupo ng tao. At siguradong ganoon din ang gagawin ng dragon. At kung hindi sila kikilos agad, siguradong mauubos sila sa isang iglap. Saglit na naisip ni Orhan na tumakbo na lang papunta sa crystal, kaya naman niyang mabuhay mag-isa. Pero agad niyang itinapon ang ideyang iyon. Nandidiri siya sa sarili sa pag-iisip pa lang noon. Hindi niya sila tatalikuran. Kailangan niyang harapin ang dragon para mabigyan ng oras ang iba na makatakas. Ano man ang mangyari, hindi siya magtataksil. Hihigpitan niya ang hawak sa espada at buong determinasyong huhugutan ito para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sumigaw siya sa ibang guides na pumwesto na at doon lang sila natauhan mula sa pagkakatulala. Nabalik din sa ulirat si Selma at agad nag-utos na mag-defensive formation para masigurong ligtas ang mga rookies. Kumilos agad ang mga A-rank adventurers. Gumawa ang mage ng magic barrier para saluhin ang atake ng dragon, pero agad napagtanto ni Selma na hindi sapat ang lakas nito para pigilan ang buong pagsabog. Samantala, walang takot na sumugod si Orhan, ngunit nag-cast muna siya ng sarili niyang protective spell para palakasin ang depensa ng mga guides. Sapat iyon para hindi sila tuluyang matupok, ngunit ramdam nilang kung wala si Orhan, abo na sana silang lahat. Habang umiiwas sa mga atake, dahan-daang umaatres si Orhan ng may taktika. Hindi binibigyan ng dragon ng pagkakataong mag-charge ng maayos. Bigla siyang naglabas ng maliit na dagger at inihagis iyon patungo sa mata ng halimaw. Agad ipinikit ng dragon ang mata nito para hindi mabulag. Ngunit bahagi iyon ng plano ni Orhan. Sa isang saglit na pagbukas ng depensa, tumalon siya pataas at tinangkang pugutan ng dragon sa isang bagsak ng espada. Ang hiwa ay lumikha ng napakalakas na shockwave na nagpaalimbukay ng alikabok at usok sa buong kuweba. Akala ng mga guides ay tapos na ang laban. Pero alam ni Orhan na hindi ganoon kadali iyon, kaya nanatili siyang alerto. Nang humupa ang alikabok, muling tumayo ang dragon, sumisigaw sa galit, ni wala man lang gasgas. Agad nagutos si Orhan na palibutan at protektahan ng mga rookies sa lahat ng panig. Siguraduhing walang masasaktan. Siya na ang baalang umagaw ng atensyon ng halimaw. Nakita ni Selma ang bigat ng sitwasyon, ngunit ngumiti si Orhan at sinabing may plano siya. Sinabihan niya ang mga rookies na magtiwala at kumapit. Pagkasabi noon, muli siyang sumugod. Agad naglabas ng naglalagablab na hininga ang dragon, ngunit iniwasan ni Orhan ang bawat atake at nagsimulang umikot sa paligid nito para guluhin ang galaw. Namangha sina Selma at ang iba sa husay at tapang niya, nag-iisa niyang hinaharap ang halimaw na pumatay sa dakilang Albert. Napatanong si Selma sa sarili kung tama bang hayaan si Orhan na mag-isa laban sa ganoong klaseng kalaban. Napagtanto niyang malaki na ang malasakit niya rito at hindi niya kakayanin kung may mangyari sa kanya. Ngunit si Orhan ay nasa sukdulan ng konsentrasyon. Sunod-sunod niyang naiwasan ang mga atake at nagawa pa niyang eye reflect pabalik ang isa sa mga ito, lalong ikinagalit ng madilim na halimaw.
Hindi makapaniwala sina Logan at Sofia, ngayon lang sila nakakita ng ganoong klaseng reflection magic. Totoo yun, kahit ang pinakamagagaling na mage sa mundo ay hindi kayang gawin ang ganoong technique. Ang Magical Reflection ay isa sa mga original spell ni Orhan na kayang ibalik ang anumang magic attack pabalik sa umatake ng may dobling lakas. Ngunit sa inis niya, napakatigas ang kaliskis ng dragon na kahit tinamaan ito ng napakalakas na fire blast, nakatayo pa rin ito ng walang kahit anong sugat. Napagtanto ni Orhan na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang isugal ang lahat. Agad siyang nag-multicast ng status boost, sabay-sabay na lumitaw ang 6 na magic circle at pinalakas ang kakayahan niya. Namangha si Selma dahil kahit ang high-level mages ay hirap mag-multicast ng higit sa 3 magic circle. Pero si Orhan, 6 agad at parang wala lang. Saglit siyang nag-isip kung tutulong ba siya dahil kahit palakasin pa ni Orhan ang sarili niya, tila kulang pa rin iyon laban sa halimaw. Pero bago pa siya makapagdesisyon, nag-cast si Orhan ng isa pang all-stat boost at sinundan pa iyon ng panibagong enhancement. Sa kabuuan, 6 na beses niyang manultiply at din-double ang stats niya, isang bagay na itinuturing na imposibleng magawa ng kahit sino. Napamaang ang mga guides. Nagsimulang magliwanag ang katawan ni Orhan. May mga kidlat na umiikot sa paligid niya. Patuloy pa ring umatake ang dragon at hinampas siya ng buntot nito. Ngunit biglang naglaho si Orhan at sa isang iglap ay nasa gilid na siya ng pader ng kuweba, napakabilis na parang nag-teleport. Nang inig si Selma nang maunawaan niya ang tunay na antas ni Orhan, lumampas na siya sa kahit sinong support mage sa kasaysayan at binabago mismo ang pananaw sa paggamit ng magic. Sunod-sunod niyang ginamit ang mga original spell niya, ngunit paglapag niya sa lupa ay tumulo ang dugo mula sa ilong niya. Alam niyang lampas na sa limitasyon ng tao ang stats na itinulak niya sa sarili, at kahit ganoon kalakas ang kapangyarihan niya ngayon, tao pa rin ang katawan niya. Hindi nito kayang tiisin ang ganitong bigat. Bukod pa roon, mabilis maubos ang mana niya dahil halos 32 spell ang sabay-sabay niyang pinapagana, isang painang hindi kayang panindigan ng sinumang caster ng matagal. Alam niyang isang pagkakataon lang ang meron siya. Kailangan niyang tapusin agad ang laban. Muli siyang sumugod sa dragon, iniiwasan ng bawat atake at tumalon para umatake mula sa itaas. Napansin niyo ng dragon at agad siyang hinampes ng buntot pero hindi nagpahuli si Orhan. Lumikha siya ng mana block sa ere at doon tumapak dahilan para sumable ang atake ng halimaw. Namangha si Logan at napaisip kung isa na namang original spell yon. Ang teknik na iyon ay tinatawag ni Orhan na Magic Convergence, kayang higupin ng mana sa paligid at itoon ito sa isang maliit na punto. May katulad na kakayahan si Oliver, ngunit puro pang opensa ang gamit nito at kay Orhan palaging nakaatang ang depensa. Muling sumugod si Orhan, pinatalas pa ang espada gamit ang enhancement at buong lakas na tinaga ang leeg ng dragon. Sa pagkakataong ito, tumama ng husto ang hiwa, naputol ang makapal na baluti at nasugatan ang laman sa ilalim ng kaliskis. Bumagsak ang dragon sa lupa ng malakas. Nagdiwang sina Logan at Sofia, iniisip na tuluyan na nilang natalo ang madilim na halimaw. Alam ni Selma na hindi niya pwedeng isipin na tapos na ang laban, malamang nasaktan lang ang dragon ng kaunti. Pero si Orhan ay halata nang halos maubos na ang lakas, nadapa siya sa lupa habang sinusubukan niyang makabawi at ituloy ang atake para hindi mabigyan ng dragon ng pagkakataong makarespeto. Gusto niyang sumali at tulungan si Orhan pero alam niya na kahit ang pinakamalakas na miyembro ng kanilang clan ay hindi nakatama kahit isang beses sa dragon, kaya ano ba ang magagawa niya? Muling tumayo ang dragon at ginamit ang fiery breath nito para lumikha ng distansya bago niya i-channel ang madilim na magic at sabay-sabay na binitiwan ang barrage ng magical spears kay Orhan. Ginamit niya ang bilis para makaiwas sa karamihan pero naaalala niya ang mga araw na masaya at makulay, naglalaro sila ni Oliver sa kalye na walang iniintinding problema. Hanggang dumating ang araw na sumalakay ang mga bandido sa kanilang baryo at winasak ang lahat pati ang mga mahal nila. Wala silang magawa kundi lumuha habang nasusunog ang paligid. Kinabukasan, inilibing nila ang bawat taong natagpuan at nangako sa isa't isa na magiging mas malakas bawat araw para maprotektahan ang mga tao at bagay na mahal nila. Para walang sinuman o anumang makakakawat muli. Ginamit ni Orhan ang alaala niya bilang lakas at lumabas mula sa alikabok diretso sa dragon, hindi sumusuko sa harap ng tiyak na kamatayan. Sinimulang i-charge ng dragon ang kanyang pinakamalakas na atake, isang spell na nakapatay na ng napakaraming adventurer at kinikilala bilang kamatayan mismo. Handa na si Orhan, at habang binabaril siya ng magical spears, nagbob at nagwe-weave siya sa pagitan nila, halos 5 lamang ang pagitan sa kanya. Patuloy siyang sumugod at nagpakawala ng fireball bilang distraction bago subukang putulin ang ulo ng dragon. Sa pagkabigla niya, hindi pumasa ang hiwa, ang taliskis ng dragon ay tumigas at naging parang hindi matitinag na kalasag.
Agad siyang umatras at iniiwasan ng karamihan ng spears bago gumawa ng pader sa harap niya para protektahan ang sarili. Binago ng dragon ang pattern at pinapalo ang isa sa spears mula sa likuran, karaniwan, patay na iyon para sa sinuman. Pero ginamit ni Orhan ang kanyang maladyos na reflexes para i-reflect ang spear palayo sa kanya. At nailigtas ang buhay niya. Patuloy siyang umatake, iniiwasan at sinasalakay ang dragon, tinitiyak na hindi makakalapit ang halimaw sa rookies. Naalala niya na dati ay may team siya at bawat isa ay may sariling papel, pero ngayon siya na lang mag-isa. Tinuligsa niya ang pag-iisip na iyon at naalala ang pangako niya, tatapusin niya ang dragon ng mag-isa at magiging adventurer na hindi umaasa sa kahit anong party para mabuhay sa dungeon. Sa gayon, naglagay siya ng trap card na tuloy-tuloy na bomb abato sa dragon ng may perpektong precision habang ini-charge ang kanyang magical convergence sa espada, katulad ng ultimate attack ni Oliver, pero ang kanyang blade ay itim na itim. Tuloy-tuloy ang pagsingit niya ng kapangyarihan at hinarap ang dragon. Hinarap ang lahat ng atake at tinaga ito ng direkta sa dibdib. Bago pa man sila makapagdiwang, muling tumayo ang dragon at sumugod, pinipilit si Orhan na tumakbo at iwasan ang sunod-sunod na atake. Habang unti-unting nawawala ang kanyang buffs, ginamit niya ang natitirang mana para muling palakasin ang sarili at umatake sa dragon gamit ang isang makapangyarihang hiwa na nagtulak sa dragon palabas ng himpapawid. Pero hindi pa rin ito tuluyang natalo, muling tumayo ang dragon. Huminga ng malalim si Orhan. Alam niyang pareho na silang dragon at siya ay halos wala na rin sa lakas. Nabali pa ang kanyang espada sa maliliit na piraso. Dito niya napagdesisyonan, lulutasin niya ito sa isang all-out attack o mamamatay sa pagsubok. Naglabas siya ng dark hole sa harap at kinonverge ang lahat ng enerhiya sa paligid upang lumikha ng isang napaka-focus na energy sword. Hawak niya ito ng parehong kamay, handa ng lumaban. Agad na pinaputok ng dragon ang magic spears kay Orhan, ngunit ginamit niya ang natitirang lakas para iwasan ang lahat ng atake habang ginagamit ang blocking at reflection magic para lituhin ang dragon. Sa huli, pinagsama ni Orhan ang isa sa mga reflection magic at tinulak ang sarili patungo sa dragon, gamit ang pinakamakapangyarihang atake niya upang tamaan ang ulo ng dragon. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog, pinuno ang paligid ng alikabok. Nang hamu pa ang alikabok, nakita ni Selma si Orhan, buhay pa, humihingal habang nakasandal sa espada, hindi pa man niya lubos na maunawaan na siya ang kauna-unahang tao sa kasaysayan na natalo ang Black Dragon, at mag-isa. Dito nagtatapos ang video. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod.